Inyo ASEC Arnel de Mesa, ang tagapagsalita po ng Department of Agriculture. ASEC, good morning po. Ay, Alvin, good morning. Magandang umaga po sa lahat ng ating Opo, taga-subaybay. ay nakakuha po kami ng report galing sa Pasig. Yung reporter namin nagbalita kanina. Yung presyo pala doon ay tumaas daw ang presyo ng bigas at definitely marami na pong klase ng imported rice na lagpas ng 50 pesos kada kilo. ASEC, paano yan? Actually, isa nga sa pinag-aaralan ng DA, na-announce naman ito ng ating kalihim, Secretary Kiko, na pag-aaralan yung price caps sa imported na bigas. Yung namamonitor kasi natin na pagtaas din, kagaya ng pag-monitor nyo, nag-o-occur ito dito sa mga imported na bigas. Yung local natin sa ngayon, medyo stable yung presyo for both regular and well-milled. Dito sa imported, mas mataas ng 3 pesos sa local, yung well-milled. Tapos yung premium, ito yung pumapalo talaga ng hanggang 60 pesos. Base sa computation namin, dapat nasa mga 48 hanggang 50 pesos yung imported na bigas sa ngayon. Yung yung premium Opo. imported. Bakit ganon, ASEC? Kung ang computation ninyo ay ganun lang, na factor inyo naman siguro, siyempre kailangan kumita, negosyante mga yan, di ba? So factored in na yung kita, pero bakit pagdating sa palengke, hindi naman nangyayari ang ganun. May nakita ako report ni Jesus kanina, parang 58 ba yun? Although yung mga premium, siyempre 60 plus na yun. Ang mga fancy, kung tawagin, ang mga 60 plus na po yun. Pero hindi yun yung pinag-uusapan natin. Yung pinag-uusapan natin, yung kaya lang ng mga kababayan natin, mga ordinaryo, bakit nasobra po dun sa kwenta ninyo? Yung sa regular at well-milled, medyo okay yun. Ang tinitingnan natin yung sa premium talaga na yung DT8, yung usual na ini-import natin sa Vietnam, ito yung magandang klase, 5% broken. Dapat na doon nga sa level na 50 pesos. Kasi yung FTI, nagbebenta siya ng the same quality ng rice ng 45 hanggang 48. Meron silang konting kita. Kaya itong nakikita natin na more than hanggang 60 pesos nga, talagang meron itong pang-abuso, meron itong posible na profiteering. Kasi kausap din ni SEC yung sa mga nag-i-import, sabi nila, ang bitaw nila mababa lang. So along the value chain, meron tayong nakikita na posible na pang-abuso talaga sa presyo. Parang sa ilang bilihin, ganito rin yung nangyari. Opo nga po nakakalungkot po dahil siyempre pataas ang presyo ng ibang produkto kahit man lang sana sa bigas na araw-araw pong binili ng ating mga kababayan dahil staple natin, maprotektahan natin. Ano po? So sinong nananamantala doon, ASEC? Ang retailer, yung mga tindero-tindera ba? O yung gitna, yung trader ba? O yung sinong nananamantala? Lahat yun titingnan. Bagamat nung huling nakausap ni Secretary yung sa importer, sabi nila ang bitaw ay mababa naman. So, titingnan yung ibang layers natin ng value chain hanggang doon sa distributorship, hanggang sa retail. Titingnan yan kung saan pwedeng maglalagay tayo ng price cap kung kinakailangan sa ngayon. Doon sa local kasi makita natin pwedeng magtaas hanggang 2 hanggang 3 pesos dahil nakita talaga natin nagmamahal yung transport cost natin kasi mahal talaga yung gasolina, yung fuel. Reasonable yun. Pero yung doon sa iba na talagang hindi naman reasonable, yun ang ating sisilipin. Baka yun ang idadahilan nila, ASEC. Sabihin nila kaya yan 58, kaya yan 59, dahil tumaas ang presyo ng petrolyo Kita naman natin kasi yung freight cost naman, doon nagdoble siya. $20 hanggang $40. But it's not enough na magtaas ng ganun kalaki. Kasi isang bahagi lang naman yung freight cost. Yung dollar exchange rate nagtaas din. So kasama rin yun sa computation. So may mga pagtaas na pwedeng asahan pero hindi yung ganito na 60 pesos o more than 60 pesos pa yung iba. Tama po yan. Ngayon, saan banda po naiipit yung rekomendasyon ni Secretary na maglagay ng price cap para kalampagin po natin, baka naman pabanjing-banjing, pakaangka, anong petsa na ikamo, hindi pa rin na ilalabas. Yes or no kamo ang sagot doon. Ano ba, magkakap ba o hindi magkakap? Saan banda na naiipit yung rekomendasyon ni Secretary? Sa ngayon, hindi namin alam pa kung anong status. But
kailangan kasi pag-aralan din yan, Alvin. Any price cap may impact din yan later on. Normally, dapat mabilis lang yung implementation yan. But ang importante, merong mga ganitong pagtingin at masimulan nga agad. Hindi, saan nga po? Anong ahensya ng gobyerno nag-aaral niyan bago ilabas at ipatupad, i-execute? After sa amin, ng rekomendasyon ng DA, of course, dadaan yan sa ating mga economic managers, Alvin. Oh, yan. Yung mga economic manager, wag na muna tayong magbakasyon. Baka pwedeng pag-aralan na natin agad-agad. Kasi ang ilang piso ba? 5 piso? O 6 na piso? O 7 piso na diferensya? Malaking bagay yan sa masang Pilipino. Tingnan mo pag mataas ang presyo ng bigas, kanino magagalit? O hindi kay Presidente, kay Pangulong Marcos. O di ang principal po ninyo ang maapektuhan. Dahil pabagal-bagal kayo sa pagdi-decide kung kailan magbibigay o ipapatupad yung cap. Yan naman sinasabi ko. Ang bagsak agad niyan, ASEC, ang tama niyan, kay Presidente. Ang sisisihin niyan, kaya wala namang kinalaman ng Presidente dyan sa presyo ng bigas, siya pa rin. Kumaga siya ang mukha ng gobyerno. Kaya bilisan na po natin para nang sa ganun maipatupad na natin. Ngayon, ASEC, magkakaroon din po ba ng price cap sa iba pang produktong pang-agrikultura? Hagaya ng gulay, halimbawa, ng karne, yung lahat po ng sakop ng DA. Una muna, Alvin, nakikita natin doon sa supply volume natin, wala pa tayong nakikitang problema. Sa bigas natin, harvest season, sa mais, sa gulay natin ngayon ay tag-init, kaya maganda yung volume natin. In terms of presyo, nakaka-apekto lang talaga yung Fuel. transportation cost natin additional. So wala pa tayong nakikita aside from rice na posible magkaroon ng price cap as of the moment. Opo, so dan na muna sa rice. Ang plano nating price cap for bigas lang. Bigas na imported lang. Yung local, wala namang problema. Yung mga isda, ASEC, yung mga baboy, hindi nyo ba namomonitor, nataas din daw yung presyo, ang dinadahilan ay ang pagtaas ng gulay, ang pagtaas ng presyo ng petrolyo dahil daw sa transport cost, kaya tinataasan din yung presyo. Again, Alvin, doon sa volume natin na meron tayo, puno-puno yung ating mga cold storages ng karne, ng baboy, ng manok at saka ng baka. Ganon din nga, kagaya na sabi ni Secretary, sa gulay natin, walang problema. Sa bigas, ang NFA may 400,000 metric ton pa na stock sa ngayon, inventaryo. Doon sa additional costing talaga, again, reasonable, magtaas 2-3 piso dahil nga dito sa additional na pagtaas ng presyo ng gasolina. But other than that, dapat hindi magtataas masyado dahil yun lang naman yung nakaka-apekto. Pagdating dun sa presyuan supposed to be, yung volume natin, madami talagang harvest sa ngayon. Opo, yun nga sabi ko, ASEC, yung transport cost, yung delivery, dapat magkaroon tayo ng kwenta. Hindi naman dadahilan nyo na itataas ang presyo ng 50% dahil lang tumaas. Hindi naman ganun, di ba? Hindi naman ganun kalaki yung porsyento. Dapat may computation kasi yan eh. Kaya nga. Gaano karaming crudo na ubos nila from point A to point B. Correct. Ano yung volume na kargado. Dapat maayos din yung computation nila. Tama ka, Alvin eh. Wag yung tataas ng 50% dahil ang reason ay itong gasolina nga. Madali i-compute lang yan eh. Ang ginagawa nila, nagiging convenient excuse, ASEC. Yes, tama yan. Oo, so dapat siguro abantayan natin, na hindi Kaya mapagsamantalahan. Pag-ikot ngayon, Alvin, sa palengke, dadalasan din ng ating kagawaran kasama ang DTI. At nagpapasalamat tayo, mismo yung ating Pangulo, siya yung nanguna dun sa pag-ikot sa San Juan. At dadalasan lalo yan para makita kung meron talagang sumusobra, kagaya ng nabanggit mo doon sa pagpresyo. Opo. So lastly, kung ma-extend pa ng kaunti yung giyera sa Middle East, kasi next week, ASEC, papasok na tayo sa isang buwan. Ganun-ganun lang, 4 weeks na. Ang giyera doon sa Middle East, we have enough supply to last us kahit hanggang July, May supply tayo hanggang June, July? Yes, maganda yung panahon dahil nag-harvest tayo ngayon. Yung timing ng giyera. Pero siyempre, pag nag-prolong ito, ang maapektuhan sa atin, halimbawa, yung fertilizer natin, bagamat may supply tayo,
hanggang September. Pero pag simula na yung ating taniman ngayong May, June, yan makakaapekto yung fertilizer pag magtuloy-tuloy pa yung gera. Okay. Sige, Asek, patatawag kami from time to time. Pa-regards lang kami kay Secretary, ha? Kayong sumalo kay Isek, eh. Sabi ko, okay naman Yes yan po. si Asek Arnel. Magaling yan magsalita. Thank you, Asek. Mabuhay ka. Maraming salamat, Alvin. Good morning. Maraming salamat si Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang tagapagsalita po ng Department of Agriculture. Babatiin ko muna